Maimbag ni Apo Dios. Amen. Kasla agsarsarita ni Sunday School teacher tatay kita about busyness. Kit no maminsan, I think, habang tumataeng tayo, kasla bumisbisi tayo. Kit problema tayo, hantay mapupuutan, kasla ngay, awanin na kita New Year, December. Kasla nakafocus lang tayo, panunot tayo, kadagijay fix nga araramiden tayo. Yung madaydayaw ni Apo Dios. Lumampay kasiyay, madaydayaw we have Sunday. Parang this is the equivalent maybe of Sabbath. Sayawan di Sabbath kanya tayo. And this day is a day for us to slow down. Slow down, reflect. At ayan, hindi na. Nag-slow down tayo, ag-reflect tayo, tapno mautob tayo, dagiti kinaimbag ni Apo Dios. Mapagpasayaat, ti panagbiag tayo pa'y, ket habang dumurduras ti aldaw, ma-reflect tayo, mapaspasayaat tayo, ti panagbiag tayo pa'y. Padaydayaw ni Apo Dios. Nabanggit ko di last Sunday that we will be discussing about yung mga self-entitlements natin sa Panginoon. So I've been studying about Isaiah chapter 58. And itong Isaiah kasi, I will just have a background of Isaiah. Ang sabi nila, ang book of Isaiah is the small Bible within the Bible. Kasi in the book of Isaiah, parang sinamarize niya ang Old Testament to New Testament. Actually, ewan ko kung nagkataon, but it has 66 books. And that 66 books, the 39 books, which is equivalent to 39 books of the Old Testament, the 39 chapters of Isaiah talk about judgment and warnings. And then, sumarsaro, no? The chapter 40 ingana di 66, sarsaritaan namut dayta iti namnama ken pannakay salakan. So nga dito itay nga kanayon nga makokot when we celebrate Christmas. Ket makitkita tayo nga dayto iti kanayon nga maus-usar tapno saritaan dayto yaay ni Kristo. Madaydayaw ni Apo Dios. Kaya't kung gamitin dito ay Isaiah, and I want to invite you nga even ijay houses you into no agawid kayo, you go back and read the entire chapter of 58 ng Isaiah. Kasi malalim yung tinatalakay niya dito, parang nasa kalagitnaan siya. So parang sabihin na natin nasa pagitan ng judgment, warnings, and hope, and salvation. Madaydayaw ni Apo Dios. Irikak ti Paulo na dayto mensahe tayo nga unlocking God's blessing. Idi, of course, kayat tay amin ti mabindisyonan. Sino ti kayat na ti mabindisyonan? Amen. Dayto ti tartarigagayan tayo. Ket naadal tayo idi last Sunday nga ni Apo Dios kayat namut nga talaga nga bindisyonan na tayo. Tatirinantana, idi pinarswana ti langit kendaga ket that we may enjoy His creation. Ket dayjay iti inadal tayo nga ijay na duma nga covenants ni Apo Dios, those are remedies tapno may sawang nga umay kanya tayo nga tattao ti bendisyon ni Apo Dios. So He always give us new beginnings, as we studied last Sunday. He always give new beginning para makapagsimula tayo at maidaloy yung pagpapala ng Panginoon sa atin. So, the last Sunday akit nakita tayo dagitoy and damot dagijay diskarte tayo no tayo nga maalat ti bendisyon. Dadayeng herti tartarigagay tayo. So, we use pamahiin, mga ganyan. Konformiditan, basta maalam ti kwa. Feng Shui, whatever. So, dito yung display, dito yung lang, we use different
methodologies tapno ma-attract tayo iti parparabor. And hanlang agpatingga dijay, even religiosity, even faith is being used to attract the blessing of God. It's just a few days ago. And actually, because ang jay panag-eskwela ak eskwela ak Manila, it's just very near the Quiapo Church. So, I know this tradition. Amok da ito'y talagang, actually, idi last year ni Uncle Cesar kat na gidan nga daytoy iti kwa. So nagka-problema kami iti halos nagising naladaw isuna yung eroplano na. Because of the traffic nga yumay na daytoy. During that time, idi last year, sinadyak nga talaga pag na diya ay talaga napanak di Quiapo and then going back to the days. But pag nakikita ko ito, kasi minsan we are very quick to judge. But people are expressing their faith and they are desiring the blessing of God. The problem, yung mga methodologies sila napakarami sa kanila, pamahiin regarding sa Panginoon. Kasi they think they can, parang numaabot mo, ayay talaga isong agagabuda nga makadanon di jay, takasla jay concept siguro di babaeng agpadpadara ti manunga taw-tawin, nga numasagid na lang kuma, he will have a miracle. So, yon. In that concept, ngam ni Apo Dios, no kayat tay ti bendisyon na, tako natay nga rod, ti bendisyon ni Apo Dios, all, kaya ko natay idi last Sunday, ijay James 1:17, every good and perfect gift is from above. Paggapukin ni Apo Dios. And He gave the terms and conditions, tapno maala tayo dagiti bendisyon na. And inlanad na, kadagiti sasauna, no tayo nga ma-access dagita nga binbindisyon. Kit datayo nga sang katawan no maminsan, we make our remedies nga it's not according to the terms and conditions. Iso nga di ko nakidisan day uray agmukmuk ka, uray inya ter aramidum nga diskarte kini Apo Dios no it's not according to His ways. Dahil malagip yun, jay kanayon nga banggitan ni Pastor Bene, nga yung sermon na nga buyaan na kanya po Diyos nga matay, unana. Because that is not the way ti panagtignay ni Apo Diyos. That's why ibagbaga tayo nga we need to align ourselves. You can only align if you know the words of God. So, ditoy, talaga nga makitam nga adda dagijay piman, mapanda dijay, and they desire the miracle of God. Hindi ko alam, ang dami ring nagte-testimony na nakukakuha sila ng miracles. So, I don't know, hindi rin natin alam kung anong nangyayari doon. Kasi, napakabilis nating mga Pentecostal minsan na we just dismiss it. We just dismiss these things. But people are expressing their faith. People are expressing their faith. At hindi lang sa kanila, actually, even us. Because we are just anong tawag natin? Different face of the same coin. It's just a different kind of tradition. That sometimes we come to church and worship the Lord in our way of worship. Giwagas ti panagdaydayaw tayo. Ngam actually, ado ti pangpanggap tayo kat umay tayo lang agsuksukdal iti bindisyon ni Apo Dios. Ket no maminsan tinagan na di sukdal tayo panakigimong, panaki-prayer meeting, panag-join iti ministry, tadda suksukdalem nga bindisyon. So dayjay. Actually, daytoy medyo nabagas dagiti bersikulo na daytoy chapter 58. So, dayjay. Di ko nakon, amin nga bindisyon agkaod kini Apo Dios and terms and conditions on how to access those blessings.
ket nakapailang kanyana. Adda kanyana. And if we want those, we need to discover inya dagiti dawdawaten ni Apo Dios. That's why it's very important adagi post ni Pastor Freeman nga diyak na masigurado no kasano yung wordings na. Yung kunana ti pamati tayo, di level ti pamati tayo is equivalent lang ijay level ti pannakaammo tayo. Hammo may baga nga dakkel ti pamatim, no, hawan nga dakkel iti pannakaammom ti sasao ni Apo Dios. Because ti pamati is nakaangkla, ijay ayan ti sasao ni Apo Dios. Inya ti pamatim. Inya nga patpatyam. Pamati nga binubuom. Haan nga pamati ijay imbagana. Iso nga faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Wala na dijay. So, ayan. Daytoy, agapo kinapo Diyos, kit nakasaad lang kaniya na dagiti terms and conditions dagiti binbindisyon na. At iti ko na ditoy, yun do mga verses na daytoy, Isaiah 58, ko na ditoy. Why have we fasted and you see it not? Dito, dabugda kinapo Diyos daytoy. Apay tanagayunar kami, kitamo nga pinansin. Why have we humbled ourselves and you take no knowledge of it? Behold, in the day of your fast, the day of your fast, yung panagayunaryo, you seek your own pleasure and oppress all your workers. Kuna ni Apo Dios. At dati daw dawaten da, usarin da dagijay rituals da, di religion da as Israel, dagijay practices da nga insuro ni Moses, tat ninagan na dagijay nga practices, sukdal. Taadal alaan da kini Apo Dios, sukdal da nga sukdal, awan maknag, iso nga pagsawanda ni Apo Dios. So, ayan. And sometimes, napaka-religious natin sa social media, minsan. And that is our way also minsan to express ourselves nga in that way, saksukdalmut lang dayjay. At dasuk-sukdalom gamin. So, yun, hindi naman natin linalahat. Because at dati na mga intentions tayo behind. Okay? So, ayun. Kanya tayo. Kas jay nga naging generic nga observe ka kini Apo Dios at dagamin daw dawatem. Kas jay. That's why it is linked dyan kung bakit tayo nagpalit ng pangalan. Kasi ang pangalan ng church natin Christian Worship Center. Christian Worship Center. And ang isang concept kung bakit isiningit natin yung minora, haan nga, yung gagangay nga concept regarding Christian. But Christians who are following the light and shining the light. Tadadalan tayo nga rod nga ni Apo Dios, actually, no masurot mo, dagijay kayat ni Apo Dios, dagijay daw-dawatan ni Apo Dios, uray saan kang agdaw-dawat? Uray saan kang agdaw-dawat? He supplies all your needs. Sakbay kang agdawat, amuna ti kasapulam. Kit no masursurutam dayjay, gagangay nga agayos di bendisyon. Dayjay ti konsepto na ti sasao ni Apo Dios. Hantay nga nakita ni Moses nga nagdawat ti kanana. Hantay nga nakita ni Moses nga nagdawat ti inuman na. Hindi makita tayo yung istorya, dagi dabog na dabog di jay. Ngayon ni Moses, asla mo lang siguro kini Jesus. At dati kang kanak nga diyam mo. Dayaw ni Apo Dios. We will have some readings dito. Sa Isaiah 58, ewan ko kung mababasa niyo yan. But sige, ibabasa ko. Muna na dito, irogyan tayo verse 1. Sinabi ng Panginoon, sumigaw kayo ng malakas na kasing lakas ng trumpeta. Huwag ninyong pigilan. Sabihin ninyo sa aking mga mamamayan na lahi ni Jacob ang kanilang mga kasalanan at mga pagsuway. Dumutulog sila sa akin araw-araw
at tila gusto nilang malaman ang aking mga pamamaraan. Tila. Kasla. Kung titingnan, para bang isa silang bansang matuwid at hindi sumasaway sa mga utos ko. Ipinapakita nila na parang gustong-gusto nilang lumapit sa akin at humingi ng matuwid na hatol. Verse 3, sinasabi pa nila sa akin, nag-ayuno kami, pero hindi nyo man lamang pinansin. Nagpinitensya kami, pero binaliwala ninyo. Yun yung post natin kanina. Now, kailangan, no kayat tayo nga maala dagiti binbindisyon ni Apo Dios at dati klase ti pamati. At dati klase, kung natin nga klase ti pamati, and pamati is directly related di jay panakaam mo. Ngamin niya ti kayat na nga sa unti mamati. Takunana jay John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. What does it mean to believe? Kasi no, naglaka mo mamati. At iti Philippines, dangat at hanga mamati. Naglaka ti mamati nga mo, what does it mean? What does it mean? Kitkalkalen tayo dito'y Isaiah chapter 58, no niya ti kayat na nga sa uwan. Tiyo mo na nga punto, ti putno nga pamati ket aktibo. Pwede may isang argument tayo dito, apay nga ti putno nga pamati ket aktibo. Kuna na dito, ituloy tayo nga basahin yung 58 verse 3. Kuna na dito, agtuloy aki yung part B na. Kuna na to. Ang totoo, habang nag-aayuno kayo, ang sarili ninyong kapakanan ang inyong iniisip. Inaapi ninyo ang inyong mga manggagawa. Nag-aayuno nga kayo, pero nag-aaway-away naman kayo. Nagtatalo at nagsusuntukan pa. Huwag ninyong isipin na ang ginagawa ninyong pag-aayuno ngayon ay makakatulong para dinggin ko ang inyong dalangin. So, palitan natin yung pag-aayuno ng pagkanta. Palitan natin jay panagayuno iti panakigimong. Panagkararag. So, i-substitute mo, amin nga aramidam nga na Diyosan. Yeah. Yumuyo ko kayo na parang mga damong pugon. So, pakumbaba. Nagsusuot kayo ng damit na panluksa. Saklot. Nanayay ko. At humihiga sa abo. Iyan ba ang tinatawag ninyong ayuno? Akala ba ninyo'y nakakalugod iyon sa akin? Bigyan tayo ko na ni Apo Diyos. Ang ayunong makapagpapalugod sa akin ay ang ayunong may kasamang matuwid na pag-uugali. Mark that word. May kasamang matuwid na pag-uugali. Tigilan ninyo ang paggawa ng kasamaan, pairalin niyo na ang katarungan, palayain ninyo ang mga inaalipin at ang inaapi ay inyong tulungan. Verse 7, bigyan ninyo ng pagkain ang mga nagugutom, patirahin ninyo sa inyong tahanan ang mga walang tahanan, bigyan ninyo ng damit ang mga walang damit, at tulungan ninyo ang inyong mga kaanak. Kung mapapansin ninyo, nung mapansin tayo dagitoy, gidawdawatan ni Apo Diyos is the practicality of daily living. Nga ijay panagbiag tayo, kay kayat ni Apo Diyos nga, ijay iti panangiyibkas tayo iti panagdayaw. We are crafting a lecture nga i-deliver min to jay Hong Kong regarding the concept of worship. And dati nagdumaan na ti panagdayaw ijay Old Testament kundi to'y New Testament. Ijay Old Testament, proskuneo. Iti kaya na nga saun panagrukbab, to bow down. Samantalang dito yung New Testament, latrian, kung nanajay ko, nga saan nga day jay? Haan nga jay panagdayaw nga panagbow down, no dikit jay concept nga ibagbagan ni Pablo nga,
offer yourself as a living sacrifice. Ti panagdayaw kataan nga jiya apan iji templo, iji New Testament. Ti panagdayaw nga ibagbagan ni Apo Dios in the New Testament, ket intuno pumanaw ka nga rumwar manipod iji templo. Kasano nga igibkas di kinasiyasino ni Kristo. Kasano ka nga tumulong ijerwar. Kasano iti kinaanos mo kadagiti daduma nga haan narigat nga anusan. Kasano nga igibkas di kinasiyasino ni Apo Dios. So, dayiti nagdumanan and we are studying on that concept. And actually, even ni Pastor June, we are discussing the chairman iti worship team iti TGMI. True faith is active. Aktibo. Nya ti kabaliktad ti aktibo. Pasibo. Passive. No active, adda ti ar-aramidon na. Nga di ar-aramidon na, saan nga para kanya na? Para iti daduma. Jay passive, adda ar-aramidon na, ng para mo lang gibukbukod na. Jay mawatan tayo yung istorya. Di ba tata? Di apan tayo ag templong ag daydayaw, ag fasting, di jay ar-aramidon da. Actually, para mo lang kanyayo. Kitahan nga may reflect iti daduma, tamad dangranda mo ti daduma. Lakas jay. Now, true faith is active. So, no kitaan tayo dito, saan nga umdas ti panakigimgimong wano panagkarkararag tayo. Ti pamati nga aktibo, iduron na tayo nga agaramid iti banag nga pakaydumaan dito'y lubong. Things that will bring change. Ijay pamilyam. Inya ginaadal mo dito'y church, no revelation ni Apo Diyos kanyam nga, how can I help make our family better? How can I shine better inside the family? Or in your workplace? Or in your neighborhood? Kasanom nga aramidon dayjay. It is a challenge kanya tayo. Ngayon kung nana iyay team tayo ti CWC. Being changed from one glory to another glory. It's a level up. It's a level up. So, kasano di kina Kristiyano tayo, idi na palabas nga 2024, kat kasano di pampanunutan tayo nga pagbaliwan tayo iti 2025. So, kasano nga ta? Tantay pampanunutan na eh. Tantay pampanunutan. But, tidawdawatan ni Apo Dios, intentional Christianism. Intentional Christianism. True faith is active. So, daytoy. Yan dayta. Ferrari. What's the point of having a sports car? Yan, nagngin na ta, nagdakkel ti makinanangam awam mo ti dalig na. It cannot do what is intended to do. Create speed. Kunana ni James, faith without work is dead. So in CWC, we think more. Pinag-uusapan natin how can we bring change, how can we bring impact. At dadagiti rinugyan, dagiti deacons tayo. At dadagiti kasanutay nga makatulong, kadagiti agsakit. So we have the tulong tayo, mat nga damat itituntay nga babasit, dagiti madamag tayo nga agsaki, ma-hospital, dagiti. So, ayan. So, at dadagi dyan narugyan tayo, but we think more. Dahil church tayo, no, apay nga kunayong apay tanag, kasla nagado ti daughter church na. Because adan nga integrated ijay system ti church. Nga kadagi jay, pastor nga awan, magrugrugid da pay lang, we fund them. That's why in tunumot na naka-establish dati church, ipanaganda dito'y church tayo. Iso nga nagado ti CWC. It's because you have a part in there. Apay nga, dagiti Bible school student, umay daagdaldalos dito. Da kayo timang papa-eskwela kanyada. You are sending an amount iji Bible school nga iso ti kangkanenda. Di yu amo dayjay. But the finance committee is thinking
on doing that. So, as a church, we have that system. Ngam the challenge now, iso nga, aduti pagapitan niyo nga diyo ammo. Aduti agsangpet nga apit yo, ije pampamilya yung nga hanyo nga ammo, taimbirok, dagiti diakono tayo, ti pangimulaan ka, dagiti bukbukilyo. So, throw too many waters, kunanan ni Solomon. Impurwak yo dito yung the finance department of our church is kitaan na, ti pangipauitan na, pangimulaan na. And even in Mindanao, you are sending. Madaydayaw ni Apo Dios. As a church, marami na tayong ginagawa, pero pag-isipan pa natin, paano pa natin dadamihan. But how can we move that concept to the individual? Sa ating sariling buhay. Kasi nalaka lang no ko Kasi lakanyami ko nag-gather kami iti ayu-ayuda, inyapan mi dijay, taal. Naglakakin no kasyay. No group move. Ngum no. Padasem. No grupo tayo ngagkanta ti lupang hinirang naglaka. No saggaysa naspakkan. Hawanan na. No group effort as a church, as believers nga we move to do things na laka. Ngumno may samon, nakikita pa rin ba? That is the challenge kanya tayo nga, how can we do that? Mangrugi yung unag ti pamilya tayo? Mangrugi, ijay, kakabagyan tayo, ijay karuba tayo. So, kitaan tayo no kasano tayo nga i-level up. Even though nagdadakkel ti pamati tayo, no awan dalig na, faith without work is dead. Una na dijay. So, isa alang-alang tayo dijay. Madaydayaw ni Apo Dios. Amen po ba? Kitaan tayo ti 2025, pagpanunutan tayo. Dumanon ko may punto nga haan kan ngagdawdawat kini Apo Dios. Natural nga agububog ti bendisyon na. Madaydayaw ni Apo Dios. Numaminsan naglaka nga ibagbaga, even as da kami nga preachers. Diba? Aga-apat tayo, nagkapoy mo ni Pacquiao, no, inaperkat na ko nagdarasudos to mo, di napasabatan. Naglaka ti agsasao. Naglaka ti agsasao. Di tayo ito pa makajaging. Isuna ka pirme. So, nagbubuya tayo yung basketball, inyamo day tanga coach sign. Kung kuna tayo. We are not called to be fans on the stands. We're called to be players in the field, actively participating in God's work. Ti trabaho ni Apo Dios, saan lang nga to'y kapilya? Actually, no, dar aramidem nga naimbag kadagiti kabalay mo. Dar aramidem nga naimbag kadagiti kakabagyam, kadagiti karubam. That is God's work. That is God's work. Kasi jar aramidem ni Apo Dios nga trabaho yung unag tayo, may ibkas, and that is the intention of God. That is the intention of God. No apa nga create na tayo nga tattao, tapno no makita dagiti amin nga parswa ni Adan, di makita da kuma ni Kristo or ni Apo Dios nga nangihulmaan na, the image of God. Madaydayaw ni Apo Dios. Now, narigat nga aramiden. Narigat nga aramiden. But we need to do it. We need to think about it. Rugya-rugyan tayo. Isla ko katawaan tayo yung Facebook. Lord, give me a sign. No ak nga bakapagranyag, dito'y balay me. Tapos bigla nga nagsingising di init ka, timagos di tawa, tinamaan na di lababo. Natamaan na di plat-plato. Mangrugi di jay. Nagimbag gayam ti pan nakigimgimong na ti anak ko, muna mo aginaway. Sinabon na mo lang ata. Sana ko lang. But small things
small things. How can you bless the people ijay glawlaw mo? Madaydayaw ni Apo Diyos. And narikot dayta. And kaslag practice nga bisiklita. Adat karamidom di balay, agwalwalis ka o nagdalos-dalos ka. At daman ni pagatang mo siguro niya, kunada. Inya ti kaya mo nga dawatan, kunada. Daman tartarigagayan na dato yan. Apay madiman ta cellphone mo, kunada, ori ako may bagbagam. Numaminsan, agrub-rubwat ka pa lang. Kasla pa nagriknam na persecute kan. Ngamdagi jay, effort. Oh, paka-plastic data, agpaspasip-sip kinibos, tapno iso ma-promote kunada. Adu, dagiti, mangagtay nga negatibo, wano, panakadilaw. Yung na to, you might fall a few times, but the joy of riding and freedom it brings are worth the effort. Kasi hindi nyo lang alam. No, mapagbaligyak da ito'y daka ito, itagdawat kanyak, kasi ti mindset mo siguro niya. Taagayos ti bendisyon ti Apo, syakto ti pagrugyan, iti panagbaliw iti dayto nga pamilya, syakto ti pagrugyan, ti panagangat dayto nga pamilya. Yung mangrugi, dito'y panaginnaw. Kasi ko sausawangam, jay panagdaloy ti bendisyon ni Apo Dios. Dayaw ni Apo. Hallelujah. Medyo nagbaliw jay format na. Ngayon dahito may kadwa, diyaw mo na, true faith is active. Dahito may kadwa, nagbaliktad jay highlight kun jay letter. True faith is transformative. True faith is transformative. So haan lang nga aktibo. Ngam daytoy true faith, mangyumay ti panakabalbaliw. Ito'y verse 8, kung na dito'y, kapag ginawa nyo ito, darating sa inyo ang kaligtasan na parang bukang liwayway. At pagagalingin ko kayo agad. Unana ni Apo Diyos. Ako na inyong Diyos na matuwid ang mangunguna sa inyo at ipagtatanggol ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Mapansin da dagi transformation iji panagbiag tayo. Mapansin da nga apay niya tanda kanyam kunada kanyan to. At kung dumulog kayo sa akin para humingi ng tulong, kayo'y aking sasagutin. Dadagi jay masidig to kanyam ke ikarkararag nakman. Tapos di ka mo tagkararag kunong ganyan na. Haan, at dajim pakararag ko kanyam hindi ko na birbirtod. Ito yung nga ako kini Pastor Benny kahit na dati agbunyag, siyak teg mensahe ng da kayong lalakay ti mangidaton, mangikararag ta na birbirtod. So, ayan. Kung dumulog kayo sa akin para humingi ng tulong, kayo'y aking sasagutin. Kasi kanyamon, numarugrugyamon kat adagay transformation, makita ti tattao dayta. Makita da. Kit, tadagay mangrugi, nga dagay daw-dawatem, ag-manifest. Yung nadang nga manifesting. Concept of the world. Kung titigilan na ninyo ang pang-aapi, pangbibintang ng kasinungalingan, ang pagsasalita ng masama, etc. At kung gagawin ninyo ang pagpapakain sa mga nagugutom, the practicalities, good things, ang pagbibigay ng pangangailangan ng mga dukha, ang paghuhugas ng plato, ang ang pagwawalis sa bahay, whatever. Darating sa inyo ang kaligtasan na magbibigay liwanag sa madilim ninyong kalagayan na parang tanghaling tapat. We will shine. We will shine. Magsisimula sa obedience yan. Magsisimula sa obedience. Dahito iti na problema ti Israel.
Praise God, tanay record ti istoryada. Tapno at dati pagadalan tayo. Tano isuda, ay utob da pa'y pinya nagkurkurangan may. Nagpasting kami, kadimpay pinansin. Kunada. Ngimda tayo, amuta yun ti istorya. Kit nalakatay nga maawatan, nalakatayo, daytoy ti kayat na. Doon mapansin niyo, di CWC kailan tayo nagpaayab ti fasting? Puro feasting. Puro feasting. Panpanangan. Kano nga nagayab ni Pastor Benny, di pa nagayunar. Daytoy ti kayat ko nga ayunar. Kunana ni Apo Dios. So agranyag tayo, agaramid tayo tinaiimbag, eat all you can. Tauray haan ka magmangan. No hamumot nga aramidin dagijay, daw-dawatin ni Apo Dios. What's the point? May mayat manen, no aramidin dagijayan, santo di ka nga mangmangan. Ay, dakkel nga matipid di balay. Dayaw na Apo Dios. Kung gagawin ninyong pagpapakain sa nagugutom, the practical things, the good things. Kasi dayto iti intensyon ni Apo Dios kaniada. Inyaramidan ni Apo Dios ti linteg isuda, tapno dayjay nga linteg, dayjay ti mga sibay kaniada tatno mapuwersada nga agaramid tinaimbag. Dayjay ti point na jay kwa, jay laws of God. Puwersaan na isuda nga agaramid tinaimbag. Oh, anyo nga apitan dya si dagti tambak nada. Tadayjay para kadagiti ulila ken balo. Nanadayay. Perpersaan ni Apo Dios isuda nga agaramid tinaimbag. Dayawem ni amam kiniinam. Nanadayay. Perpersaan na ka ni Apo Dios nga agaramid tinaimbag tagagangay dito'y lubungan di kwa bugka-bugkawan da tinaganak da. So, ayan. Saan ka ama mapatay? Perpersaan ni Apo Dios. Nga haan ka nga agaramid ti kakasiyay. Kitimay ni Jesus Christ na inga manayin. Dagura di tapuso, nakapatay kan ni Jesus Christ. Wala na. Mamakawan ka, agayat ka, sursurwem nga ayaten, sursurwem nga pakawanan. Kasjay ni Jesus Christ, pwersaan. Sana ko na, siguraduan nyo, may bilin nyo kanyada nga suruten da dagiti bilbilin ko. Wala na. Ni Jesus Christ, kayat na nga agayos ti bendisyon na. Tanong nga sayang ajipan nakatay na jay krus. Ingga na nga maudi nga sisi, yidara, danuman yun na yun napukaw na tidara na. Tapnulaang may yumay dagito nga bendisyon, tapos sa antay nga magunod. Sayang So nga kung kunanan ni Jesus Christ, sursurwen niyo nga suroyo kanya da nga tungpalan da amin nga bilbilin ko. Naidayaw ni Apo Diyos. Transformative. So, hindi ko marugrog ay kasla ka guys, kabubuteng, kar-aryag, kastati kristyano. Kung nada, kasla guys. Ngem makita dayay pagbalbaliwan. We need to submit ourselves. Balkutan na tayo dagiti sursuro ni Kristo ket ital na tayo dijay. Naging gana nga matran-transform tayo ket intono panawin na pagukraden na tayo ni Apo Dios. But it's not easy mano nga days dayta. Tarigat ti agtal na. So siguro ti papanan na to yung versikulo nga be still and know. Italnam. Nga nagadong argumentum. Italnam. Kuna ni Apo Dios. So ayan. It is transformative. Makita yung pagbalbaliwan tayo. Tani Apo Dios dahito iti bentahi tayo dito yung New Testament tainted na yung Espiritu Santo.
Nga datayo, adda trabahon tayo tiruar, ng niya po Diyos, adda trabahon na yunag. Adda ka tinulong tayo dito'y panagbalbaliw. Madaydayaw niya po Diyos. Kitaan ko nga hindi damdamo ka kulibang-bang ka pa atras. Agbalbaling ka mga guys. Hang ko mga kasyay. Madaydayaw niya po Diyos. Tano pa atras. Kasi siguro titsura tag backslide niya. Kulibang-bang ka nagmayat titayab na hindi ka. Ang nagagangay. Ang nagagangay. Pantay niya may katlon. Tanong nga mabayag. Yung muna, true faith is active. Dahil ito'y may kadwa, true faith is transformative. Yung dahil ito'y may katlo, true faith is meritive. Yung dahil ito'y meritive. Tila may binto mga sa pastor. From the root word merit. It gives merit. Kasi, nagpaypayso niya pamati, makitan to dita, dagiti parparabor niya po Diyos. Makita dita, dagiti parparabor niya po Diyos. In verse 11, palagi ko kayong papatnubayan, bubusugin, kahit na mahirap ang kalagayan ninyo. Palalakasin ko kayo, at kayo'y magiging parang halamang sagana sa tubig at parang bukal na hindi nawawalan ng tubig. Amuti tao, dayta. Muling itatay mo, no, da kay di Friday, istorya ni Pastor Bene. At dati may nga profesor kanya na imay imutang kini Pastor Bene. Kakatawa na tayo ko. Kasi minsan, we talk about blessings. We talk about blessings. Iba yung sinasabi mo. At kasi titatao no, karukudenda iti sinsilyo. Rukudenda jay kapuskol ti wallet mo. Yung no Kristiyano ka, it doesn't need to be that way. Jay suram kaslad da kwartam. Uray awam mo. Kasi nalagan ti pa nagbibiyag mo. Napansin nyo ba nga nawan ti makwarkwartam ka kasla guriguren ka? Uri nagsalun at kamu tapi taglaladot ka. Ngem no adda ni Apo Dios awan day jay kasjay ti lubong saan ka nga kasjay. So nga no makita da ka man pautang man sis kunada. Nadaydayaw niya po Diyos. So kung na dito, muling itatayo ng inyong mga lahi ang mga lungsod ninyong matagal ng wasak at aayusin nila ang dating mga pundasyon. Makikilala kayo ng mga taong taga-ayos ng kanilang mga gibang pader at mga bahay. They will have a different perspective about you. Builders, restorers. So, yun. At magsisimula yun. And actually, nung makita yun dito, it is God doing it. It's not you. Kasi kung pepekein natin ito, gagawin natin, hanggang agbayag. Hanggang agbayag. Yung nun ni Apo Diyos, it's just natural flow. It's just natural flow. So, haan nga jay dumteng jay punto nga kasladda kwartam uray awan mo. Dumteng jay punto nga ko. Talagang adda. Talagang adda. Taday ta ti pattern na ti bindisyon ni Apo Dios. Kaya iyo ti madan ti kwarta. Uray siya mo ta. Kaday to'y ti tulbek na nga ibagbaga ni Apo Dios. Ngam kwarta is just one aspect. There are so many aspects of life. Health, strength, favor, spiritual strength,
mental health, amin dagita pagsisilpon amin ni Apo Dios. Ti amutay lang gamin nga ayan ti blessing, puro kwarta. Puro kwarta. Ngamdi ko nakon, addan to dayta. Addan to dayta. Yung testimonyo ni Ate Lynn, the church will speak for itself. Apit takas to iti church tayo. Adda kwarta yun. Hanggang pinaptek kami. Nga mapayta ni Apo Diyos, kitigikan na tayo ito sirmata nga minora. The concept of the tallest building in town. Why? Kasano nga tumakder dayay, nohan na kayo kanti kwarta ni Apo Diyos. Iso nga ti rugi na, kayat ni Apo Diyos nga agbalintay nga natutulnog nga Kristiyano. Tapno sumaruno dagiti parparabor na tumakder dayay simbolo ti pamati tayo agranyag dayay ket no agsalod-sod danto nakalalan nyo ngay may Isaiah 58 kunayon to. Isaiah 58. Madaydayaw ni Apo Dios. No inaramid ni Apo Dios itinapalabas nga 34 years happy anniversary Mr. and Mrs. Dimia. They've seen the historic at pinarparangay ni Apo Dios, isuda, and even the church. Think about the 34 years forward. Makita tayo pa yung siguro. Madaydayaw ni Apo Dios. And imagine again, our kids, no may pasa tayo, Yesu marsarnupay kanyada. Because everyone kanyada starts at our shoulder. Ipatawid mo to ti kumpanyam, ipatawid mo to yung negosyom, kitaanda nga mangrugi, nga glaklako ti ice candy. Mangrugida nga adda pabrikana ti ice cream. Di ba, Aubrey? Dayaw ni Apo Dios. Hallelujah. Dahito iti konsepto ni Apo Dios nga kayat na nga ipaabot kadagiti Hudyo. Kitadda nga yung kaskaso, iso nga kunana ni Amir Charfati, may isang pastor nga Hudyo, handa kami nga apalan. Kunana. Ta-dinisign na kayo ni Apo Dios, da kayo nga hintil, kunana, da kayo nga Kristiyano, dinisign na kayo ni Apo Dios, tapno apalan mi. Kunana. Tapnon tuno umapal kami katagsubli kami. Apay ngay kanyada. Ket inpaay ni Apo Dios ti parabor na kanyada. Ket imun unatay pay utuben danto ti bagbagida. Madaydayaw ni Apo Dios. Daytoy it's like a treasure map. Parang treasure map yan. Medyo narikot no maminsan. Adu dagiti makasalubong mo nga shark water. Masalubong mo nga sea monsters. Nagadu ti panubok nga madalapos tayo iti panagdalyasat tayo. Adu dagiti tiyempo nga nyan na po. Nga ti kararag mo kini Apo Dios kaya wampay naiyimkas mo nga saong nagluwa kalatan. Ngem in spite iti daytoy Apo agtuloyak. In spite iti daytoy Apo aramidek latta ti may parbeng. Aramidek latta ti apag iso. Madaydayaw ni Apo Dios. Ket into no malabsam to dagijay ijay murdong na agururay. And the Lord gave us the map. And imbagan ni Jesus Christ, there are trials and tribulations. But don't worry, I've conquered the world. Ibig sabihin, yung mga matitindi, tinapos ko na yan. Kung nakaya ko, kakayanin ninyo. Kaya sabi niya, it is for your benefit that I will go so I can send the Holy Spirit.
The Holy Spirit will guide us, will strengthen us, will encourage us, will comfort us. Madaydayaw ni Apo Dios. Hallelujah. Kasto ito. Itigagangay nga merienda tayo. Mabisin kay sana. Hallelujah. When we live out our faith in obedience, we experience the fullness of God's love and the joy of walking in His ways. It's like a delicious feast. God has prepared a table for us overflowing with goodness and delight. Pictuream da ito'y, kat numangan kan to damdama kat tuyo, kasto ito. Kasto ito. Madaydayaw ni Apo Dios. Daytoy iti pangpangarapan ni Apo Dios. Now, we are not talking of the material only. Kasi adu tinababak ng ti material, but they are still very poor inside. They are lonely. There's no satisfaction in life. Dahito yung kungkunan ni Solomon, di jay Ecclesiastes nga, dahito itang kumaawatan, ipaay ni Apo Dios, ti kabailan nga rumangay, ngam namot nga ipaay jay kabailan, nga mang tagiragsak iti kinarangay. And that is a puzzle kin ni Solomon, iti Ecclesiastes. Ngam nakita na jay punto di jay, kat idinapan ni jay last chapter ti Ecclesiastes, remember your Creator in the days of your youth. Doon namang rugi kayo, uray awampay dagi jay kwartayo, mabalin yun nga maranasan ti ragsak nga kastoy. Kat intuno umang angat kayo, ma-maintain nyo jay ragsak. Tati ragsak, awan kadagita nga bambanag, addakin ni Apo Dios. Madaydayaw ni Apo. Isaiah 58:14. Kapag ginawa ninyo ito, magiging maligaya kayo sa inyong paglilingkod sa akin, pararangalan ko kayo sa buong mundo, pasasaganain ko ang ani ng lupaing inyong minana sa inyong ninunong si Jacob. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon. Agsipod taimbaga ni Apo Dios. Now, kaya't tayo nga agayos ti bendisyon. May dalamot, duwa ti ATM tayo. Very proud ni Mayor nga nangipos eh. Oh, yeah. For blessings to flow, anong kailangan natin? ATM? Nabaknang ni Apo Dios. Kailangan tayo ti ATM. Kailangan tayo ti active faith. Kailangan tayo ti transformative faith. Kailangan tayo daytoy meritive faith. Madaydayaw ni Apo Dios. Ket dumteng to ti panawin. Pupuoten niyo. Adu masideg kanyayo because you are an ATM of God. And that is the purpose of God. We bless you for you will become a blessing to others. Madaydayaw ni Apo Dios. Daytoy ti mensahe tayo ket ti kararag ko 10 years from now. We will mark this message. Sublian tayo. Kitaan tayo nun niya tinaramid ni Apo Dios. Look ahead. Tikinaimbag ni Apo Dios. Ket nagsubli tayo di versikulo di jay. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon. Daydayaw ni Apo Dios. Enjoy your blessings now. Daydayaw ni Apo Dios. We thank the Lord for His promises. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat.